Nakitaan ng National Police Commission ng sapat na ebidensya ang 7 pulis Caloocan para alisin sa serbisyo kasunod ng pag-aresto sa isang ama kung saan inilihim nila ito sa kanyang pamilya. Tunghayan ang detalye sa aking report. Inanunsyo ng National Police Commission o NAPOLCOM ang tuluyang pagsibak sa serbisyo ng 7 pulis Caloocan na responsable sa illegal arrest at pagkulong kay Jason De La Rosa na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak sa leptospirosis dahil sa paghahanap sa kanya. Ayon kay NAPOLCOM Chief Commissioner Ralph Calinisan, nakakita ang komisyon ng sapat na ebidensya na nagpapakita ng pagkakasangkot ng naturang mga pulis sa grave misconduct, grave dishonesty, incompetence, oppression, at conduct and becoming of police officer. Ang mga paglabag na ito ay nagmula sa unlawful detention, falsified documentation at gawa-gawang mga kasong kriminal na inihain laban kay De La Rosa. NBAC, nung Sabado po kami nag-NBAC, inuubos po natin ang kaso ngayon sa NAPOLCOM. At we unanimously decided na all those involved in this Caloocan incident will be dismissed from the police service. Sabi ni Calinisan, ang naging resulta ay nagpapakita sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga pulis na sangkot at lantarang pagsasawalang bahala sa due process at human rights na wala raw puwang sa police service. Kabilang sa mga inalis sa serbisyo, sina Police Captain Romel Caburog, Police Lieutenant Jeffrey Aganos, Police Master Sergeant Ryan Candelario, Police Staff Sergeant Stephen Somlani, Police Staff Sergeant Darwin Indionco, Police Corporal Marvin Resumadero at Police Staff Sergeant Rodolfo King Bautista. Nagugat ang kaso kay Jello De La Rosa na namatay matapos lumusong sa baha sa loob ng 3 araw noong Hulyo para hanapin ang kanyang amang si Jason. Hindi nakauwi si Jason noong Hulyo at humingi ng tulong ang kanyang pamilya sa pulisya ng Caloocan noong July 24, pero sinabi raw sa kanila na walang inarestong Jason De La Rosa. Kalaunan ay sinabi ng pulisya na inaresto si Jason noong ika-25 ng Hulyo sa mismong araw na nakita siya ng kanyang anak sa detention. Ito po ay nagpapakita lamang ng strong resolve ng ating komisyon na ang lahat ng mga pang-aabuso on the part of our the PNP yun sa mga police scalawags po ay hindi po maaari at ang atin pong mga mamamayan ay may matatakbuhan po sa komisyon sa kadi pong kakailanganin nila. Nagkaroon si Jello ng lagnat at pananakit ng katawan noong July 27 at kalaunan ay namatay dahil sa cardiac arrest na sanhi ng leptospirosis. Ang kanyang ama ay pinalaya mula detention noong August 2. Dito na nagtungo at humingi ng tulong si Jason kasama si Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ng Caloocan at naghain ng administratibong reklamo sa NAPOLCOM laban sa 7 pulis. Isa sa mga nagsilbing matinding ebidensya ayon sa NAPOLCOM at ang mga CCTV ng pagsisinungaling ng mga pulis na hindi inaresto si Jason kahit ang totoo ay nasa kustodiya nila ito. At naglabas pa po sila ng isang gawa-gawang report kung saan sinabi nila na nahuli siya ng July 25 sa salang paglalaro ng Caracruz. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.